Ayan, Attorney Vic, ito simulan na kaagad natin ng mga may init na issue. Patungkol ho dito sa isinampan ninyo sa Supreme Court. Pwede ho ba natin maipaliwanag ito sa mga kababayan natin, lalong-lalo na po sa mga masa? Bakit ho kayo nagpunta ng Supreme Court at ano po ba ang problema sa ating budget? Maraming salamat at alam ho ninyo, dami kong nakakausap ng mga ordinaryong Pilipino at nakakatuwa dahil naiaangat natin yung level ng diskurso at ito na nga pinag-uusapan natin ng budget. Minabuti at minarapat namin ni Congressman Sid Ungab na dalhin sa Korte Suprema, dumulog kami roon upang questionin ang legalidad, ang constitutionality ng 2025 budget. Sa mga grounds na sumusunod, unang-una, unconstitutional, nabigyan nila ng zero funding yung PhilHealth sapagkat yung PhilHealth may pinagkukuhaan ng special purpose fund yan. Katulad nung share niya doon sa sin taxes levied on tobacco, sigarilyo, alak at yung mga gumagamit ng matatamis, yung mga sweetened beverages. 80% yan automatic popondohan yung Republic Act 11223 o yung Universal Healthcare Law, kasali dyan ang PhilHealth. Kanya hindi pwedeng bigyan ng zero budget ang PhilHealth. Pangalawa, higit na malaki ang pondong ibinigay sa public works. Unconstitutional din yan sapagkat malinaw sa ating saligang batas, Article 14, nandiyan yan, nakasulat yan, Section 5, na ang pangunahing dapat bibigyan ng prioridad pagdating sa budgeting ay ang Department of Education, hindi ang Public Works. At pangatlo, ito yung magdadalawang linggo ng pinag-uusapan, unconstitutional yung enrolled bill sapagkat puno ito ng blanco. Yung final bicameral conference committee report na pinakita namin na blanco, 28 line items ay blanco consisting of 13 pages. At kahit ito'y blanco, ito ay pinirmahan, rinatipikahan at inaprubahan at final sa House Bills and Index Service at ginawa ngang enrolled bill. Unconstitutional yun dahil hindi ka pwedeng magpasa ng isang panukalang budget na punong-puno ng blanco. Korupsyon ang may tuturing dyan. Una sa lahat, yung itanong ko po muna doon sa, di ba, may tatlo kayong basihan, yung PhilHealth, edukasyon, at saka yung blanco. Doon po sa PhilHealth, ang kanilang dahilan ho dyan ay meron naman pong ibang, may pondo pa naman na maaring paghukutan daw. Hindi ho ba ito sapat? Hindi sapat yun sapagkat ito'y paglabag na malinaw sa ating saligang batas. So ulitin ko, yung provision ng ating Constitution, I think Article 6, Section 29 yan na yung mga money collected on taxes levied for special purpose shall be treated as a special fund and shall be used only for that special purpose for which the collection was made. Yan nga po yung 80% nung doon sa tinatawag na taxes levied on sin products, yung tabako, sigarilyo, alak, at yung mga matatamis na inumin. Malinaw yan at yung linabag ng kasalukuyang budget. Kasong kriminal din yan Dahil yan, bawal na maglipat ka ng pondo at wag mong pakilaman yung special purpose fund. Yan ay para sa Universal Healthcare Law. Pagdating naman po sa edukasyon, ang sinasabi naman nila ay meron namang hindi ho ibig sabihin ng edukasyon doon sa konstitusyon ay DepEd lang. Kasama daw dito yung iba pang mga masasabi nating ibang bagay tulad sa PMA at PNPA, kung ano-ano pa. Ano ang paliwanag dito? Sapagkat ibang klase yung sa PNPA, iba yung sa PMA. Yan ay sa ilalim ng budgeting ng DILG at ng DND, ng Department of National Defense. Hindi mo pwedeng ihalin tulad ang struktura ng PMA at PNPA at yung mga iba pang katulad nitong education sector. Sapagkat ang mga profesor sa PNP ay sumasahod sa PNP. Mga pulis yun Yung mga profesor sa PMA ay sumasahod sa DND. Mga militar yun Navy or Air Force o kung anumang branch of service ng PMA. At ito'y ginawa lamang para maging bloated yung budget ng Department of Education at mapagtakpan yung trilyong pisong inilagak nila sa DPWH or Public Works at upang ikubli nga
na higit na mababa yung funding o yung budget na ibinigay nila sa Department of Education. Pagdating naman po dito sa talagang pinaka-controversial, yung blanco na sinasabi, ang sinasabi naman daw, yung BICAM report lang ang blanco. So walang problema doon at ang sinasabi naman nila, ang pinirmahan mismo ng Pangulo ay may laman na, may nakasulat na. So ibig sabihin, hindi po daw yan unconstitutional. Ano po ang paliwanag niyo dito? Nagpapasalamat kami, inamin nila na walang blanco, yung pinirmahan ng Pangulo, yung GAA. Sapagkat ito now gives rise to the bigger question. Sino yung makating kamay na nagpuno ng mga patlang o blanco doon sa Bicameral Conference Committee report? Yung Bicameral Conference Committee report ay hindi isang inosenteng dokumento. Ito ang pundasyon, ito ang basihan ng ating enrolled bill, yung General Appropriations Bill, yung GAB. Pag yan ay isinumite sa tanggapan ng Pangulo at yan ay napirmahan, magiging GAA yung GAB, magiging General Appropriations Act. At yung GAA natin ngayong 2025 is a clear fruit of a very poisonous legislative process. Inabandona ng ating mga mambabatas, lalo na yung miyembro ng BICAM, yung kanilang sagradong mandato na bantayan, ultimo sentimo ng pera nating mga Pilipino. Somebody made a running computation and around 241 billion pesos ang halaga ng iniwang blanco. 241 billion pesos. Hindi birong pera ito. And again, balat by Coach Oli at Jay, daig pa ng mga barangay na nagpapasa ng konseho sa barangay ang taunang budget nila. Yung konseho ng barangay marunong magpasa ng budget eh. Tanungin nyo sila, mag-interview, 40,000 mahigit ang ating konseho ng barangay. Mag-interview kayo, tanong ninyo kung tama yung budget process sa dinaanan ng ating 2025 budget. Ganon din, yung ating magagaling na mga municipal councilors, city councilors at provincial board members, they know how to pass a proper budget. And they know, and they will attest to this, hindi ka pwedeng magpasa ng budget na merong blanco kahit isang sentimo. That is illegal, that is criminal, that is unconstitutional. Pagdating naman po doon sa sinabi niyong ito ay isang criminal act, do you mean after this pagsampa ninyo sa Supreme Court, kakasuhan din ninyo po yung mga pumirma, yung mga pumirma na blanco po? Sapagkat mayroong kinakailangang managot, Banat Bay. Ito ay crime against public interest, Article 170 of our revised penal code. Anong kaso yan? Falsification of legislative document. And it will also involve usurpation of authority sapagkat hinahanap natin sino ba yung makating kamay na naglagay ng mga halaga doon sa daang bilyong pisong patlang o blanco na sadyang iniwan ng mga senador at kongresista na pumirma, nagratifika, nag-aproba at nag-file doon sa House of Representatives Bills and Index Section. Yan ay criminal offense. Bukod pa riyan, ito ay usurpation of legislative powers. Ay isang krimen na committed by public officers. Lahat ito ay mga pangunahing krimen na ating naiisip pa lamang. But for now, we have to file our petition before the Supreme Court sapagkat ito nga ay hindi basta-bastang usapin. Ang pinag-uusapan natin dito ay yung constitutionality of no less than our annual budget, itong 2025 budget. Hingan ko lang po kayo ng reaksyon patungkol po doon sa sinabi ng ating Pangulo na sinabi niya na yung ginawa ninyo, baka ang ending niyan, mag-shutdown daw ang gobyerno at tumigil ang lahat. Ano po ang inyong masasabi dito? Yan ay malaking kabulaanan. Hindi magsha-shutdown ng gobyerno. May mekanismo dyan, yung tinatawag nating reenacted budget. At yung sinasabing so that we can continue destabilizing the government, that is wrong. That is totally misplaced and out of place yung kanyang sinabi. Sapagkat ang issue dito ay corruption. Corruption sa kanyang administrasyon, hindi ang destabilisasyon. Because if we are destabilizing the government, Banat Bay, bakit kami tatakbo sa Korte Suprema? Hindi ba yan ay pagkilala sa rule of law? Hindi ba yan pagkilala sa supremacy of the Constitution? Coach Oli.
Attorney Vic, so susundan ko na yung tanong ni Banat Bay patungkol dito kay BBM kasi alam naman natin na separate branches ang legislative tsaka executive. Pero para sa akin na hindi naman ako abogado, kailangan bang umimik na ang presidente rito at may gawin? Kasi it's a given fact, may blanco. So wala siyang pwedeng gawin? Dapat ang ginawa last year pa dapat hindi niya pinirmahan, binito niya yan at nagtrabaho na lang sila ng reenacted budget. Anyway, 1-2 buwan, kaya naman nilang ipasa yan Kitang-kita naman natin sa magtatatlong taong administrasyon niya, pag meron silang gustong ipasa, kahit pilipit, pinapasa in no time. So ito, talagang hindi mo pwedeng pakialaman na itong budget na ito dahil tangi ang lahat ng appropriation revenue ay magsisimula katangi-tangi sa House of Representatives. Not even in the Senate, Coach Oli. Malinaw sa ating saligang batas yan, Article 6, Section 24, na dapat ang lahat ng batas patungkol sa appropriation ay nagmumula sa House of Representatives exclusively. So wala tayong magawa dyan, dapat hindi na niya lang pinirmahan yan. So definitely may ano dito, may blank items. Ngayon, nagtuturuan na. Hindi ba parang ang nilalabas dito ay ginagawang fall guy etong mga staff? Yun ang nakakaawa, Coach Oli. Dahil nakikita ko yung direksyon ng mga pahayag, lalo na nung Congresswoman Stella Kimbo na tinuturo yung technical working group or technical working staff ng Senado doon sa Committee on Finance at nung mababang kapulungan yung Committee on Appropriation. Kawawa naman ito. Itong mga ito, hindi gagalaw yan ng walang nag-utos. At ako'y naniniwala, mararangal at tapat yung mga naglilingkod dyan sa technical working group. Gagamitin lang sila dahil nagkaipit-ipit na. Hindi tama na ipitin yung mga nagtatrabaho ng tuwid, nagtatrabaho ng marangal dyan sa House of Representatives, sa Senado. Dapat dyan managot yung kung sino talaga may makating kamay na naglagay ng mga malalaking halaga, daang bilyong pisong halaga dyan sa iniwang blanco ng Bicameral Conference Committee report. Ayun. So, sa madaling salita, sila ang salarin dito. Pero ito ba ay kasama doon sa kanilang immunity? Pwede ba nating kasuhan tong mga to? Kasi bilyon po ito. At marami sila dyan. Ang sabi nga dito, mga 4 na tao lang naman dyan sa Vice-Cam ang talagang kumokontrol niyan. Ito nga maganda, Coach Oli. We have to identify kung Vice-Cam ba ang tumira nito mga daang bilyong pisong halaga being the 3rd chamber or 3rd house. Kasi baka meron pang 4th chamber. Baka meron pang 4th house. Sino-sino kaya ito? Kaya nga lagi kong tanong, sino yung may makating kamay na naglagay ng halaga dyan? Babae ba siya? Lalaki ba siya? Tandem ba sila o marami sila? Ito yung dapat nating malaman. And I'd just like to take this opportunity that even the 2 former Senate presidents, no less than former Senate President Frank Drilon said, ito yung pinaka-corrupt na national budget na kanyang nakita. Sinabi rin ni Senate President Tito Sen, na akin din naman kaibigan, na may talagang maraming blanco at mali yung prosesong ginawa dito sa paglimbag ng 2025 budget. Ganon din yung sinabi ni Senador Ping Lacson. 3 senador na ito, pang-4, yung kapatid mismo ni Bongbong Marcos, si Senador Amy. So kung titingnan mo, 4 na senador, dating 2 Senate President at itong 3 ito ay kumakandidato sa ilalim ng sariling partido ni Bongbong Marcos. So 3 rito ang nagsasabing may blanco at hindi dapat pinirmahan itong unconstitutional budget. Ito nga, sinabi nga, na-discuss ko itong kay Drilon na sinabi niya, ito ang pinaka-corrupt. Pero meron din siyang binanggit patungkol doon na ito raw ay pinupolitika lang. Parang ang pinapalabas dito, ang mastermind dito si PRRD. Dahil yung nagpalutang daw, siguro kayo, si Ungab, kung sino-sino man, again, connected kay PRRD. Ang issue dito is corruption, hindi politika. Isang malaking korupsyon ang issue dito. At walang kinikilalang politika ito sapagkat ito ay 6.325 trillion pesos lang naman. 6.325 trillion pesos na pera nating mga Pilipino.
na dapat tayo lahat ay makilahok sa usaping ito. Napakahalaga, napaka-importante sapagkat ito yung ating taunang budget. Hindi kasalanan ni Congressman Sid Ungab. Hindi ko kasalanan kung kami nag-file ng kaso. Dapat, ang lagi ko sinasabi, do not shoot the messenger. Ba't kayo nagagalit sa amin? Ginagabayan nga natin ang executive department eh. We're giving them the benefit of the doubt. Pero tila, sila nagtatanggol sa both houses of Congress. Dahil you do not shoot the messenger. Aming linahat ito dahil obligasyon ng bawat Pilipinong makakasaksi ng ganitong napakalaking krimen, napakalaking korupsyon na ilantad at ilahad sa taong bayan ang kanyang nasaksihan at nakita at nalaman. Last question bago ko ipasa kay Jay, no? Etong komentaryo po dito sa sinabi ni Senator Chis na tila nililito ang taong bayan sa facts. Kasi simple lang naman eh. May blank items, sino nag-fill up? Pero ito parang nililito nila na meron na daw di umanong pagkakasunduan, parang ano na yun eh. Tapos naman na yan. Batas na yan. Okay na sila dyan. Parang ganun ang kanilang direksyon ngayon eh. Attorney Vic. Hindi pwedeng ganun lang natin tratuhin. Itong napakalaking krimen, napakalaking korupsyon na ating nadiskubre. 6.325 trillion ito. At hindi nila pera ito, Coach Oli. Pera to ng mga Pilipino. And it is their sacred duty to take care of every centavo that will come out of public coffers. Hindi pwedeng blanco. At hindi pwedeng tapos na. Sapagkat yung pinakita naming final bicameral conference committee report na aprobado, ratifikado, pirmado at ifinail nga sa House of Representatives Bills and Index Service or Section, dito makikita mo na hindi ito ordinaryong papel. May evidentiary value ito. At ano yung evidentiary value? Merong krimen na naganap. Merong dapat managot kung sino naglagay ng mga halaga diyan sa mga patlang na sadyang iniwan ng Bicameral Conference Committee report. Hindi pwedeng iiwan mo yan sa technical working group o sa mga staff ng senador at kongresista. Bakit? Wala silang kapangyarihan eh. Hindi naman sila mambabatas eh. At malinaw sa konstitusyon, tangi nga lang ang mga mambabatas sa mababang kapulungan dapat magmulang any appropriation revenue or bill. Yun, attorney. Ano pong masasabi niyo dun sa sinabi ng isang congressman na kaya nyo lang daw ito ginagawa dahil gusto nyong maibalik ang pondo na hiningi noon ng Office of the Vice President? Mag-aral muna siya ng sarili nilang rules. Basahin niya yung rules, yung House of Representative Rules, Section 63 and Section 64. At tigilan niya yung pagbabitaw ng salita na wala namang katuturan sapagkat paano naging issue ito ni Vice President Inday Sara? 6.325 trillion ang pinag-uusapan dito. Alam ko kung bakit sila nagre-react ng ganito at natatakot na ma-issuehan ng TRO. Kasi pag nag-TRO at na-declare eventually, hopefully, na ito ay unconstitutional, magre-reenacted budget tayo. Sa reenacted budget, yung budget ng 2024, hindi nila mapapakinangbangan yung bilyong-bilyong pisong inilagak nila sa AKAP. Hindi nila mapapakinabangan yung bilyong-bilyong pisong inilagay nila sa AIX. At diyan sa tinatawag na unprogrammed appropriation o yung kanilang mga pet project na itinatagot kilala higit sa tinatawag na pork barrel. Diyan sila natatakot. Attorney, may mga nagtatanong din po ng mga kababayan natin, paano naman po daw si ano daw ang magiging pananagutan ni dating si Saldico dahil diba kakaalis niya lang at napalitan siya ni Kimbo, tapos biglang lumabas po itong na-discover po itong issue about BICAM. Ano pong magiging parusa or maipapataw na sa kanya rito? Lahat ng nakapirma doon sa BICAM report, yung final BICAM report na naging enrolled bill, atin yung papanagutin. We are in the process of building the case at alamin kung sino yung dapat isama diyan sa mga ikakaso pa ng grupo ng abogadong nag-aaral kung ano yung nararapat na criminal case o ano yung criminal violation committed
in the passing of this full of blanks na final bicameral conference committee report. Attorney Vic, ito banatang tanungan ha. Una, ginagamit daw niyo itong issue na ito dahil kayo kumakandidato bilang senador. Hindi, ang issue rito, hindi yung pagtakbo ko, hindi yung politika. Ang issue rito ay korupsyon. Korupsyon, korupsyon at korupsyon. Kasalanan ba naming nahuli namin kayo? Kung hindi namin kayo nahuli, di masaya kayo at nagdiriwang. Ngayong nahuli kayo kung ano-anong pagsisinungaling ang inyong ginagawa. Kaya nga ang sinasabi ko, mabuti pa yung mga konseho ng barangay. Mabuti pa yung konseho ng munisipyo, ng syudad at ng probinsya. They know how to pass a lawful budget. And dagdag ko lang din, Banat Bay, yung ating mga kaibigan sa halimbawa, yung Tricycle Operators Driver Association, meron ding maliit na pondo yung mga yan. Alamin mo sila, kung papayag silang gumastos yung opisyal nila ng blanco, mag-aaway-aaway yan. Ganun din, yung samahan ng mga Jeepney Operators and Drivers Association, higit na maliit yung kanilang pondong pinapangasiwaan, pero hindi sila papayag na ang budgeting ay zero. Ganon din yung mga nagtatrabaho sa korporasyon. Tanungin ninyo kung papayag yung board of directors na magpapasa kada departamento ng isang corporation na blanco yung kanilang panukalang budget at bahala na kung paano namin at magkakano ang aming gagastusin. Ito ay malinaw na pagsisinungaling na ito raw ay proper at prudent budget programming at pagpasa ng ating taunang budget. Kasinungalingan yan. Ano pong masasabi nyo doon sa isang congresswoman na si AKA Kim Chiu? Sabi, kasi nga daw yung kanyang sagot, hindi naman importante yung blanco, importante pinirmahan yung walang blanco. Anong masasabi nyo doon? Dapat doon magalit si Bongbong Marcos dahil isinubo siya ng mga ganong klaseng pag-uugali na talagang walang respeto sa saligang batas, di bali ng blanco, importante pinirmahan hindi blanco. Ang tanong, sino nga naglagay ng mga halaga doon sa blanco? Dahil yun ay kriminal. Bawal yun. That is a criminal violation. Yun ang atin dapat din alamin. Diretsong tanong, si Romualdez po ba yan? Hindi rin natin nalalaman. Kaya nga tanong ko, lalaki ba siya? At tinatanong ko, babae ba siya? Grupo pa sila? Marami pa sila? At ito ba ay bukod pa sa third chamber or third house? Meron pang fourth chamber or fourth house na hindi natin nalalaman sapagkat wala nga transparency. And that's why we're demanding for transparency and eventually we will demand for accountability. Coach Oli? Ako, Attorney Vic, alam ko kung lalaki o babae. Hindi ata tao, parang buhaya eh. Hindi kaya puting ahas yan? Maraming nagsasabi kasi na isang babae at isang lalaki daw na hindi naman miyembro ng lehislatura. So bine-verify natin yan at nagtandem daw itong dalawang ito at nakialam. But pagka ganito kasi kalaking kontrobersiya, hindi naman nila mako-contain yung mga balitang yan. May lalabas at lalabas dyan, lalo na yung mga iipitin nilang membro ng technical working group o yung technical working staff. Kawawa itong mga ito. May mga pamilya rin ito, kawawa ito at kung iipitin nila at ilalaglag nila eventually. Hindi kaya si Hello Kitty yan o si Kuting, baka... Anyway, matanong ko, ang sinasabi dito ay unconstitutional daw itong vice cam. Totoo ba ito? Kasi dapat dinidesisyonan ito ng buong Senado at House. Procedurally and under the Constitution, hindi naman kinikilala at walang kapangyarihan ang vice cam. Yung bicameral conference committee, ang tanging layunin lang yan, mag-reconcile ng mga conflicting figures o yung mga hindi nagbabanggang line items dyan sa appropriation bill. Pero walang kapangyarihan itong hijackin yung proposal ng executive department, yung proposal ng tanggapan ng Pangulo pagdating sa budget, yung tinatawag nating linalaman ng National Expenditure Program. Ang nangyari dito, binalangkas ng mababang kapulungan, binalangkas ng Senado, pagdaan doon sa vice cam, pinalitan, nagkaroon ng recasted budget, binago nila. Ibang-iba doon sa itsura ng National Expenditure Program. Hindi nila maaaring gawin yun. Ang trabaho lang yan mag-reconcile. At na nakikialam at ilang taon na nilang ginagawa yan, ito ng panahon siguro na dapat magdesisyon na rin ng Korte Suprema dito sa kapangyarihan ng vice cam.
Walang kapangyarihan ito at ako'y panatag na when objectively ang Korte Suprema ay magdedesisyon, marurunong din kasi gumawa at magpasa ng tama at legal na budget yung mga tao sa Judicial Department of our government. Nagpapasa ng budget yan every year eh. Tanungin ninyo sila kung nakapagpasa na sila sa tanang buhay nila and in the long existence of the Judicial Department of our government, kung nagpasa na sila kahit minsan lang, kahit isang beses lang, ng isang panukalang budget nila for the judiciary na blanco. Walang magpapasa niyan dahil bawal yan. Ito katangi-tangi. 28 line items blanco ang halaga, umaabot sa more or less ay 241 billion pesos. Sa aking pagkakaunawa, Atty. Vic, talagang ang problema nito nasa Vice-Cam, no? Pero ako isang ayon doon sa sinampan ninyo dyan sa korte. At sana nga, sangayon din ako na sana mas maraming maparusahan. Kasi talagang pag walang naparusahan dyan, uulit-ulitin. Pero ang tanong dito, kailan kaya yan? Kasi baka mamaya nagastos na nila yung pera, saka magdidesisyon ng korte, baka mamaya wala na si Marcos, doon palang lumabas yan. So patay na yung kabayo bago dumating yung damo. Kaya tayo agad-agad ay nagsampa na nga ng petition sa Korte Suprema because yung dapat may sense of urgency na hindi dapat magastos yung pera dahil any disbursement is illegal sapagkat ito nga ay fruit of a very poisonous legislative process itong gaan ng 2025. Kaya dapat mahinto iyan at maresolba ng Korte Suprema sa lalong madaling panahon. At hindi naman dapat mangamba ang administrasyon ni Marcos sapagkat pwede naman mag-reenacted budget. Dili kaya, paspasan nila. Magpasa uli sila ng naaayon na sa konstitusyon na budget for 2025. Atty. Vic, may ipinapalabas po ang mga makakaliwa na parang pinapalabas nila na etong mga blanco daw ay si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte daw ang pasimuno. Parang gusto nilang palabasin sa taong bayan na ito ay nanggaling sa inyo. O, kasi yung iba, di ba, yung mga ibang mga pumirma, sinasabi nila na wala nga daw blanco doon. So, bakit parang nagkaroon doon bakit daw nagkaroon na ng blanco doon sa ano na yun? Di tanungin nila yung sarili nila. Bakit sila nagpasa ng isang blankong bicameral conference committee report? Nandun sa journal ng House eh. Wala naman ni isa sa kanilang nag-object eh. Andun sa journal, nakakuha ako ng kopya eh. Yung Makabayan Black, walang nag-object dyan. Sinungaling din yung mga yan. Kaya lang ako sasalita ng ganito dahil tinutuwid natin yung mga pagsisinungaling ng mga tao na sinisweldohan nating mga Pilipino at dapat ay tatrabaho bilang mambabatas. Tingnan ninyo, doon sa journal ng House of Representatives, walang nag-object sa mga yan. Pumayag yan dyan sa ratified, approved, and signed final bicameral conference committee report. And yun na nga, naging enrolled bill, naging GAB, at ngayon problema na, naging GAA. Sasali po ba kayo sa January 31 na rally tungkol po dyan sa pagtutol sa budget? Sino bang nagrarally? Yung nagrarally, ang sinisigaw, impeach Sara pa rin eh. Meron naman daw, sabi nila, meron din daw silang issue sa budget. Sabi kasi ni Trillanes, nahaluan daw ng mga Duterte supporter yung sumisigaw na yon. Anong masasabi nyo doon? Ako, ang atupagin natin, itong illegal, immoral, unconstitutional na 2025 budget. Imbis na sinisigaw impeach Sara, dapat ang ating tugisin, sino ang dapat managot dito sa biggest money heist, 6.325 trillion pesos. Napakalaking halaga ito. Kaya lang tayo nagpapalinaw ng ganito dahil ibinabalik ko lang sa sentro ng usapin ang mga importanteng usaping panlipunan na dapat nating pinagkakaabalahan. Hindi yung impeach Sara. Dapat sinisigaw nila impeach Marcos. O kaya panagutin kung sino yung mga miyembro ng Bicameral Conference Committee na makati ang kamay na nilagyan ng halaga, daang bilyong pisong halaga, yung mga blankong sadya nilang iniwan. Nababasa ko sa inyo, Atty. Vic, isa sa mga talagang advocacy ninyo yung zero corruption tulad ni Pastor Kibuloy. Ano bang plano ninyo? Pag sakasakali pong kayo ay pagpalain ng ating Diyos na makaupo bilang senador, anong plano ninyo sa
walang tigil na korupsyon at talagang dekada ng problema ng korupsyon sa Pilipinas? Unang-una, Banatbay, ako ang magiging tunay at maisog na oposisyon sa Senado. At bilang senador ninyo, babantayan ko yung taunang budget at sisikapin kong tuldukan na yung kultura ng korupsyon sa pamamagitan ng pagsasabatas, yung pag-amyenda ng plunder law. Aking ibababa yung threshold ng plunder from 50 million to 1 million pesos. At pag nagawa ko yan, aking isasabatas ang pagbabalik ng death penalty bilang parusa sa lahat ng magnanakaw sa pera nating mga Pilipino. Yan ang aking gagawin bilang senador ninyo. Yung Attorney Vic, maganda yung sinasabi mo, pero meron din nagbigay na firing squad. I-firing squad daw yung mga magnanakaw na korap. Ano masasabi mo dyan? Kung pwede lang, subalit hindi kinikilala kasi yan ang ating saligang batas. Bawal yung inhuman or unjust punishment kagaya ng firing squad. Maganda sana yan. Kaya lang, meron tayong dapat kinikilalang saligang batas at ayaw nga ng saligang batas yan. So babalik tayo doon sa death by lethal injection at ito namang death penalty ay nagaganap pa rin sa higit na mayayaman nating kapitbahay. Ito ay still in force and in effect sa Singapore, nandyan din sa Vietnam. So may mga, sa Amerika, ibinalik na rin yata ni Pangulong Donald Trump yung kaparusahang bitay. So makikita natin na hindi lamang dapat dito sa Pilipinas, pero lalo na sa atin dahil higit na nagiging talamak ang korupsyon. Retroactive po ba yung bitay na yan? Bawal din kasi, Banatbay, prospective ang application eh. Gusto ko rin na retroactive, kaya lang bawal. At hindi ito sang-ayon sa ating saligang batas. Okay. Bilang mga ordinaryong Pilipino, ano po ba ang maaari namin gawin? Huling mensahe niyo po sa ating mga kababayan. Unang-una, nagpapasalamat ako na kayong miyembro ng tinatawag nating new media at yung mga napapabilang sa tinatawag din natin kinikilalang Fourth Estate ay pinag-uusapan itong napakahalagang usaping panlipunan. Huwag nating tigilan upang higit pang maraming Pilipinong makaalam kung paano linulustay ng kasalukuyang administrasyon ang pera nating mga Pilipino. Hindi tayo nagdi-destabilize ng gobyerno sapagkat ang usapin dito ay hindi destabilization kung hindi korupsyon. Palala ng palala ng palala na korupsyon. Yan ang usapin dito. At nahuli natin sila na nagpapasa ng isang tama naman si Pangulong Duterte is akin to or like a blank check. Blanco yung Bicameral Conference Committee report. Bahala na yung maglalagay ng amount kung magkano gusto niyang ilagay. Kaya atin itong patuloy na pag-usapan at ako naman bilang tunay at maisog na oposisyon ay umiikot ng ating bansa. Pinag-uusapan ng budget bilang formal at opisyal na aplikanteng pagkasenador. Sana ay matulungan ninyo ako na maipakampanya sa lahat ng Pilipino sa lahat ng panig ng mundo kung sakasakaling sa tingin ninyo ay karapat-dapat ako katulad ni Pastor Apollo Kibuloy na mapahiram ng inyong mandato. Maraming salamat, Attorney Vic Rodriguez. Asahan niyo po ang Banateros ay kasama niyo sa laban sa korupsyon. Mabuhay po kayo, Senator. Thank you. Maraming salamat, Banatbay. Ako po si Attorney Vic Rodriguez, Pilipino, abogado, maisog.